Napansin mo na ba na tayong mga tao ay mayroong kahanga-hangang kakayahan na maniwala sa halos lahat ng bagay, maliban sa kung ano ang tunay na makapagliligtas sa atin? Nakapagtataka, ngunit ito ang katotohanan. Naniniwala tayo sa hula sa pahayagan, naniniwala tayo sa algorithm ng mga social network na tila mas nakakakilala sa atin kaysa sa ating sarili. At naniniwala pa nga tayo na ang isang bagong cellphone na nagkakahalaga ng 60,000 piso ay lulutas sa ating kalungkutan. Ngunit kapag may nagsabi sa atin na ang tunay na kaligtasan ay kay Kristo, doon tayo nag-aalinlangan. Mukhang hibang, hindi ba? Ngunit baka ang kahibangang ito mismo ang maaaring bumago sa iyong buhay ngayon. Noong gabing iyon, sa loob ng isang malamig, mahalumigmig, at madilim na bilangguan, ang aking katawan ay puno ng latay. Mahapdi ang aking likod, ang aking mga paa ay nakaipit sa mga troso, at ang mabigat na bakal sa paligid ng aking leg ay tila sumasakal sa akin. Sa pananaw ng tao, iyon ay isang tagpo ng pagkatalo. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, nakatagpo ako sa aking sarili ng dahilan upang umawit. At habang kami ni Silas ay nag-aalay ng mga papuri, isang pambihirang bagay ang nangyari. Isang gwardiya sa bilangguan, na sanay sa karahasan, sa ingay ng mga tanikala, at sa hiyaw ng sakit ng mga bilanggo, ay lubos na namangha kaya napasubsob siya sa lupa at nagtanong, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas?" Ang tanong na iyon ay hindi na natili sa bilangguang iyon sa Filipos. Tumawid ito sa mga siglo at patuloy na umaalingaw sa isipan ng milyon-milyong tao ngayon. Ilang beses mo na ring nahuli ang iyong sarili, na nag-iisa, at nagtatanong, ano ang gagawin ko para maisalba ang aking pag-aasawa? Ano ang gagawin ko para hindi mawala ang aking anak sa ipinagbabawal na gamot? Ano ang gagawin ko para mapanatili ang aking katinuan sa gitna ng matinding pagkabalisa? Hindi kaya ito rin ang mismong tanong na, sa paano man, ay dala-dala mo sa iyong puso? Tinignan ko ang lalaking iyon at hindi ako nag-alok ng mga mahiwagang formula, hindi ako nakipagtalo tungkol sa filosofiya, at hindi rin ako nagmungkahi ng mga komplikadong hakbang. Sinabi ko ang isang bagay na simple at direkta, na sa sobrang simple ay tila hindi ka panipaniwala, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Hindi iyon teorya, iyon ay buhay. Hindi iyon relihiyon, iyon ay relasyon. Nakita ng gwardiya na kahit may dugong umaagos sa aking katawan, mayroon sa akin na hindi kayang nakawin ng anumang sakit, kapayapaan, kagalakan, at pag-asa. Napagtanto niya na mayroon akong isang bagay na hindi kayang ialok ng anumang kapangyarihan ng tao. At ang kanyang puso ay nagsusumamo para doon. Ilan sa inyo ngayon ang hindi nabubuhay sa eksaktong katotohanan ito? Marahil sa labas ay pinananatili mo ang anyo na ang lahat ay maayos, ngunit sa loob ay nasa krisis ang iyong kaluluwa. Ang mga estatistika ay nagpapakita na 50% ng mga kasal ay nauwi sa diborsyo. At marami sa mga nananatiling magkasama ay nagdadala ng tahimik na pasan, ang kawalan ng pag-ibig, ng paggalang, at ng komunikasyon. Buong pamilya ang humihingi ng saklolo. At alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot? Sinusubukan natin ang lahat, terapiya para sa mag-asawa, mga bagong gawi, at mga mamahaling biyahe na nagkakahalaga ng 300,000 piso, ngunit nakakalimutan natin ang pinakaimportante, si Kristo. Hindi katakataka na maraming tahanan ang nagkakawatak-watak kahit matapos ang labis na pagsisikap ng tao. Alam ko na marahil ay iniisip mo, ngunit makakapagpabago nga ba talaga ng aking buhay ang paniniwala kay Jesus? Tumingin ka sa paligid. Gaano karaming mga lalaki at babae na itinuturing ng mundo na malakas ang nauwi sa pagkawasak? Isipin mo si Whitney Houston, na may boses na humahalina sa marami at may nagniningning na karera. Mayroon siyang katanyagan, pera at palakpakan. Ngunit wala ang simple at nagbabagong pananampalatayang ito, ang kanyang buhay ay namarkahan ng bisyo at nagtapos sa trahedya. Sa kabilang banda, nakikita natin ang mga karaniwang tao, na walang mga ilaw ng katanyagan, na nang sumampalataya kay Kristo ay muling nakabuo ng mga tahanan, nakatagpo ng kapayapaan sa isip at lakas upang magpatuloy. At alam ko na maaaring iniisip mo, ngunit ang aking sitwasyon ay naiiba, walang nakakaunawa sa bigat na aking dinadala. Nais kong sabihin sa iyo, naranasan ko na ring tumayo sa harap ng mga taong tila wala ng labasan. Isang sundalong nag-agaw buhay sa Korea ang tumingin sa isang kapelyan at nagtanong, ano ang magagawa ko para magkaroon ng kapayapaan sa aking puso? Alam ko na ako ay mamamatay na. Marahil ay hindi ito ang iyong mga huling sandali gaya ng sa kabataang iyon, ngunit hindi ba't ikaw din ay naghahanap ng parehong kapayapaan?
Ngayon sabihin mo sa akin, anong saysay ng pagkakaroon ng lahat ng kaalaman sa mundo, ng lahat ng mga akademikong titulo, kung sa sandaling kailangan natin ay wala tayong maisagot? Ang gwardiya ay hindi naghahanap ng mahabang sermon. Hindi niya kailangan ng mga komplikadong paliwanag. Kailangan niya ng pag-asa. Kailangan niya ng malalabasan. At iyon ang inialok ko, si Jesus. At narito ang isang bagay na marahil ay wala pang nagsasabi sa iyo sa ganitong paraan, kapag ikaw ay sumampalataya, hindi lamang ang iyong buhay ang nagbabago. Sinasabi sa teksto, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang pananampalataya ng isa ay maaaring magbukas ng mga pinto ng pagbabago para sa buong pamilya. Isipin ang epekto, mga anak na lumalaki sa isang kapaligiran ng pag-ibig, mga mag-asawa na natututong magpatawad, mga tahanang pinapalitan ang hiyaw ng yakap. Hindi mo ba iniisip na ito ang kulang sa libu-libong mga bahay ngayon? Ito ang dahilan kung bakit ko sinasabi na ang tanong ng gwardiya ay tunay na tanong ng buong sangkatauhan. Maging sa bilangguan man sa Filipos, sa isang modernong apartment, sa loob ng sasakyan sa gitna ng magulong trapiko, o sa kama sa gabi bago matulog. Tayong lahat, sa isang pagkakataon, ay bumubulong sa katahimikan, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? At ang sagot ay nananatiling pareho, nang hindi nagbabago ang kahit isang kwit, sumampalataya kay Jesu Kristo. Ngayon ay tinatanong kita, paano kung ang sagot sa lahat ng iyong hinahanap ay talagang ganito kasimple? At paano kung, sa halip na patuloy na sumubok ng mag-isa, ay magdesisyon ka na lamang na magtiwala? Handa ka bang gawin ang hakbang na ito ngayon? Tinitignan ko ang ating panahon at napapansin ko kung paano tayo nabubuhay sa isang panahong puno ng kontradiksyon. Mas marami tayong teknolohiya kaysa sa anumang henerasyon bago tayo, mga kagamitang kasya sa palad ng kamay na nangangakong magtitipid ng mga oras sa ating araw. Ngunit, nakapagtataka, kailanman ay hindi tayo naging ganito kakulang sa oras. Kailanman ay hindi tayo naging ganito kapresyurado, karentado, at sakal sa routine. Tila habang mas marami tayong iniimbentong kagamitan para mapadali ang buhay, mas hindi natin nagagawang mabuhay ng totoo. At alam ko na nararamdaman mo ito sa iyong balat. Nagising ka na ba na may pakiramdam na huli ka na kahit bago ka pa bumangon sa kama? Natapos mo na ba ang isang araw na pagod, ngunit hindi mo matandaan ang anumang tunay na makabuluhan na iyong ginawa? Ito ang tatak ng ating henerasyon. Inuri na ng World Health Organization ang depresyon bilang isa sa mga pinakamalaking salot ng siglo, at hindi mahirap intindihin kung bakit. Puno tayo ng mga obligasyon, puno ng mga notifikasyon, puno ng mga alalahanin, ngunit salat sa kapayapaan. Naaalala ko ang isang masakit na pangyayari na hinding-hindi nawala sa aking alaala. Noong panahon ng digmaan sa Korea, ikinuwento sa akin ng isang kapelyan na ipinatawag siya sa tabi ng isang batang sundalo na nag-agaw buhay. At ang binatang iyon, na ang mga mata ay puno ng takot, ay nagtanong ng tanong na dumudurog sa anumang puso, ano ang magagawa ko para magkaroon ng kapayapaan sa aking puso? Alam ko na ako ay mamamatay na. Ang kapelyan, kasama ang lahat ng kanyang mga diploma, ay hindi nakasagot. Kita mo, mayroon siyang kaalaman, mayroon siyang teolohiya, ngunit wala siyang sagot. At ilang beses ka rin bang nakakaramdam ng ganyan? Puno ng impormasyon, ngunit hindi alam kung saan tatakbo kapag ang buhay ay nagiging masikip. Marahil ang iyong larangan ng digmaan ay hindi ang giyera, kundi ang iyong sariling isipan. Marahil ay ang takot na mawalan ng trabaho, ang presyon na tustusan ang pamilya, ang pighati ng hindi pakiramdam na sapat. Sino ang hindi nahiga sa gabi at ninais na patayin muna ang mundo sa loob ng ilang minuto? Naaalala ko ang isang sikat na kanta na nagsasabing, paalisin ang mundo at alisin ito sa aking mga balikat. Ito ang tahimik na panalangin ng milyon-milyong tao ngayon. Ngunit narito ang dakilang katotohanan, ang pagtakas ay hindi solusyon. Ang escapism ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa, sa social media, sa mahabang oras sa harap ng screen, sa mga bisyong nagpapatulog sa atin, ngunit sa huli ay lagi tayong gumigising sa parehong kawalan. Sinabi ni Job sa kanyang sakit, ang aking mga araw ay nagugugol ng walang pag-asa. At ang salmista ay nagtapat, o kung ako'y may mga pakpak na gaya ng sakalapati, ako'y lilipad at magpapahinga. Ito ang kaluluwa ng sangkatauhan na sumisigaw ng saklolo. At sumasagot si Jesus sa hiyaw na ito sa pamamagitan ng simpleng mga salita, ako ang daan. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Hindi lamang ito isang espiritual na pampalubag loob, ito ay isang tunay na pangako.
Kapag ang isipan ng tao ay umabot na sa hangganan, kapag ang puso ay hindi na kayang tiisin ang mga presyon, si Kristo ay nag-aalok ng kapahinahan. Ito ang dahilan kung bakit siya ay patuloy na tinatawag na prinsipe ng kapayapaan. Napansin mo ba kung paano ang mga pinakamatagumpay na tao, madalas, ay ang mga pinakabagabag? Si Robin Williams ay nagpapatawa sa mundo, ngunit sa loob ay nakikipaglaban sa malalalim na pakikibaka. Ito ay nagpapatunay na ang palakpakan ay hindi nagpapagaling ng kalungkutan. At sa kabilang banda, ang mga pag-aaral tulad ng sa Harvard tungkol sa kaligayahan, ang pinakamahaba na naisagawa kailanman, ay nagpapatunay na ang tunay na kagalakan ay nakaugat sa malusog na mga relasyon at sa espiritualidad, hindi sa pera o sa katanyagan. Kinukumpirma ng siyensya ang sinabi na ni Jesus 2,000 taon na ang nakalilipas. At marahil ngayon ay iniisip mo, ngunit paano ko ito ilalapat sa praktikal na paraan? Nag-aalok ako sa iyo ng hamon. Sa loob ng 1 linggo, araw-araw, sa halip na buksan ang cellphone pagkabangon o bago matulog, maglaan ng 10 minuto para makipag-usap sa Diyos. Sabihin sa Kanya ng eksakto ang iyong nararamdaman, takot, pagkabalisa, pagkapagod. Buksan ang iyong puso ng walang pag-aalinlangan. Gawin ito tulad ng pakikipag-usap sa isang malapit na kaibigan. Ginagaranti ako, magsisimula kang makaramdam ng pagkakaiba. Dahil kapag ipinagkatiwala natin ang mga presyon ng buhay sa tamang mga kamay, tumitigil tayo sa pagdadala ng mag-isa ng isang bigat na kailanman ay hindi natin ginawa para pasanin. Kaya naman, ang tanong na umaalingaw ay hindi lamang paano makaligtas sa mga presyon ng modernong buhay, kundi, hanggang kailan mo susubukang dalhin ang lahat ng mag-isa? Hindi ba oras na para ipagkatiwala kay Kristo ang bagay na sumisira sa iyong kapayapaan? Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang salitang paghuhukom ay nagdudulot ng pagkailang. Walang gustong mag-isip tungkol sa puot, sa kahihinatnan, sa responsibilidad. Mas gusto nating pag-usapan ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang tungkol sa isang Diyos na tumatanggap, ngunit isinasantabi natin ang katotohanan na siya ay makatarungan din. At marahil ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagdadala ng tahimik na takot sa kamatayan. Kahit ang mga nagsasabing hindi naniniwala sa Diyos, sa kaibuturan, ay natatakot sa kung ano ang susunod pagkatapos ng huling hininga. Naaalala ko ng mabuti ang nangyari sa akin sa daan patungong Damasco. Ako ay taga-usig ng mga Kristiyano, ang puso ko ay puno ng puot. Humihinga ako ng mga banta, at determinado akong lipulin ang lahat ng sumusunod kay Jesus. Ngunit, bigla, isang liwanag mula sa langit ang bumalot sa akin, napakalakas kaya itinapon ako sa lupa. Nabulag ako. At sa sandaling iyon ay nagtanong ako, Panginoon, ano ang nais mong gawin ko? Sa tagpong ito ko naunawaan na ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal, siya ay banal din at makatarungan. Patungo ako sa bangin at pinigilan niya ako. Marahil ay hindi ka pa kailanman natumba sa lupa dahil sa nakakasilaw na liwanag, ngunit naramdaman mo na ba ang panloob na gulat na ito kapag napagtatanto mo na masyadong mabilis ang iyong pagtakbo sa maling landas? Nangyari na ba sa iyo na tumingin ka sa salamin at napagtanto na sinusubukan mong muling hubugin ang Diyos ayon sa iyong sariling imahe, hinuhubog siya sa isang komportableng pamantayan na hindi nangangailangan ng pagbabago, na hindi humaharap sa iyong kasalanan? Ito ang pinakamapanganib na ilusyon ng ating henerasyon, isang personalized na Diyos na nag-aaliw lamang at hindi kailanman nagwawasto. Ngunit ang katotohanan ay magkakaroon ng araw ng pagsusulit. Sinasabi ng Biblia, itinakda niya ang isang araw kung kailan niya huhukuman ang mundo ng may katarungan. Hindi ito banta, ito ay katotohanan. Isipin ang mga makasaysayang figura na nabuhay na tila kaya nilang baliwalain ang katotohanan ito. Naniwala si Adolf Hitler na kaya niyang muling isulat ang mga tuntunin ng moralidad, mag-imbento ng sariling batas, burahin ang tinig ng konsensya. Ang resulta, isang buhay ng lagim na namarkahan ng pagkawasak at naaalala hanggang ngayon bilang halimbawa ng hindi maiiwasang paghuhukom. Hindi ba't eksaktong iyon ang nangyayari kapag sinusubukan nating kunin ang papel ng Diyos? At dito pumasok ang malaking kontradiksyon, tumatakbo tayo para maghanap ng emosyon sa mga estadyum ng football, sa mga teatro, sa mga concert. Tayo ay nagbubuni, umiiyak, tumatawa. Ngunit kapag pumasok tayo sa isang simbahan, humihingi tayo ng kalamigan, neutrality, kawalan ng emosyon. Tila ang pananampalataya ay kailangang maging rasyonal hanggang sa huling detalye. Ngunit bakit hindi aminin na ang pananampalataya ay kinasasangkutan din ng puso, kinasasangkutan ng luha, kinasasangkutan ng pagkatakot?
Sinasabi ng Biblia, matakot ang buong lupa sa Panginoon. Ang takot sa Diyos ay hindi nakaparalisang takot, ito ay kamalayan na ang buhay ay hindi laro, na ang ating mga pagpili ay may bigat na pangwalang hanggan. Narinig ko na ang mga taong nagsasabing, ang gwardyang iyon sa Filipos ay masyadong emosyonal para gumawa ng desisyon ng pananampalataya. Ngunit sinasabi ko, eksaktong kapag ang ating mga emosyon ay nasa ibabaw natin nakikita ang ating pinakamalalim na katotohanan. Ilang beses ka na bang naantig sa harap ng isang trahedya, ng isang pagkakamaling nagawa, ng isang pagkawala na hindi na mapapalitan? Ang mga luhang ito ay mga senyales na mayroon sa atin na sumisigaw para sa katubusan. At ngayon ay tinatanong kita, mas gusto mo bang harapin ang katotohanan ngayon, habang may oras pa, o sa araw na huli na ang lahat? Ang kamatayan ay hindi nagtatakda ng oras, hindi nagpapadala ng abiso. Ang ilan sa inyo na nakikinig sa akin ay marahil wala na rito sa susunod na linggo. Hindi ito para manakot, kundi para ipaalala na ang buhay ay masyadong maikli para paglaruan ang pagbaliwala sa Diyos. Ang Diyos na nagmamahal ay ang Diyos din na naghuhukom. Ngunit ang mabuting balita ay hindi niya nais na sinuman ay mapahamak. Naglaan na siya ng malalabasan, inialok na niya ang biyaya. Ang paghuhukom ay hindi maiiwasan para sa sinumang pipili ng kaligtasan kay Kristo. Ang tanong na natitira ay, ipagpapatuloy mo ba ang pagsubok na lumikha ng isang komportableng Diyos na hindi humaharap sa iyong mga pagpili, o susuko ka sa tunay na Diyos na nagliligtas, ngunit nangangailangan din ng pagbabago? Ilang beses ko nang narinig ang mga taong nagsasabi sa akin, naniniwala naman ako sa Diyos, pero kailangan ko munang ayusin ang buhay ko. Kailangan kong magbago, kailangan kong iwan ang ilang mga gawi, kailangan kong maging mas mabuting tao para pagkatapos ay hanapin ang pananampalataya. Ngunit sinasabi ko sa inyo ng may buong katapatan, iyan ay parang paghihintay na gumaling muna bago pumunta sa doktor. Ang nangangailangan ng ospital ay hindi ang malusog, kundi ang may sakit. At ang nangangailangan kay Kristo ay hindi ang perpekto, kundi ang makasalanan, ang nadarapa, ang may mabibigat na pasan. Ako mismo ay nagpahayag sa harap ng marami, si Billy Graham ay isang makasalanan. Kinailangan kong magsisi at tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung ako, na nangaral sa milyon-milyon, ay nangailangan ng hakbang na ito, gaano pa kaya ang sinuman sa atin? Kita mo, hindi sinasabi ng Ebanghelyo, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka pumarito. Sinasabi nito, pumarito ka kung ano ka. Ang bulag ay pumarito ng eksakto kung ano siya, ang ketongin ay pumarito na puno ng sugat, si Maria Magdalena ay pumarito kasama ang 7 demonyong bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Lahat ay tinanggap. Lahat ay binago. At marahil ay itatanong mo, iyon lang ba? Wala na akong kailangang baguhin muna. Wala. Kabaligtaran niyon. Pagkatapos mong makilala si Kristo mangyayari ang pagbabago. Una kang sasampalataya, pagkatapos ay ang Espiritu Santo ang gagawa sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia sa Efeso Kabanata 2 Talata 8, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ang biyaya ay regalo. Ang regalo ay hindi binibili, hindi pinagsisikapan, tinatanggap lamang. Naaalala ko ang isang liham na natanggap ko mula sa isang babae. Nawalan siya ng pamangkin sa isang aksidente sa sasakyan. Bata pa, 31 taon lamang. Ang sakit na yon ang nagpaisip sa kanya, saan siya napunta? Saan ako pupunta kapag ako ay namatay? Sa gitna ng paghahanap ng mga sagot, nakatanggap siya ng Biblia. Nagsimulang magbasa. At isang gabi, habang nanonood ng isa sa ating mga crusades sa telebisyon, isinuko niya ang kanyang sarili kay Kristo. Pagkatapos ay sinulatan niya ako, lahat ay nagbago. Idinilat ng Diyos ang aking mga mata. Kita mo, hindi isang simbahan, hindi isang institusyon, hindi isang tao ang nagligtas sa kanya. Iyon ay ang simpleng gawin ng pagsampalataya. At alam ko na ang ilan sa inyo ay mayroon pa ring mga duda. Marahil ay nasa loob ka pa nga ng isang simbahan, marahil ay kumakanta sa koro, marahil ay nangangaral pa sa pulpito. Ngunit sa loob, wala kang katiyakan kung kilala mo ba talaga si Kristo. Walang katiyakan kung sakaling mamatay ka ngayon, ikaw ba ay mapupunta sa langit. Ang kawalang katiyakang ito ay hindi kailangang magpatuloy. Ang Ebanghelyo ay malinaw sa Roma Kabanata 10 Talata 13, ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngayon ay tinatanong kita ng direkta, bakit maghihintay pa?
Bakit ipagpapaliban ang maaaring magpabago ng iyong walang hanggang hantungan? May katiyakan ka ba na ikaw ay buhay pa bukas? Gaano karami ang gumagawa ng mga plano para sa susunod na linggo at hindi man lang nakarating doon? Ito ang dahilan kung bakit ko ipinipilit, ngayon ang katanggap-tanggap na araw, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi mahalaga kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat. Hindi mahalaga kung ikaw ay wasak, kung ang iyong buhay ay nakabaligtad, kung ang buong mundo ay pinararatangan ka. Hindi hinihingi ni Kristo na dalhin mo ang solusyon. Hinihingi lamang niya na dalhin mo ang iyong puso. Ang natitira, siya na ang gagawa. Kaya naman, pumarito ka kung ano ka. Dahil ganyan gumagana ang biyaya, binabago ang makasalanan tungo sa pagiging minamahal na anak, nagbibigay ng katiyakan sa nag-aalinlangan, at pinapalitan ang takot ng pag-asa. Ang tanong na umaalingaw sa iyong puso ay isa lamang. Ipagpapatuloy mo ba ang pagsubok na iligtas ang iyong sarili ng mag-isa o, sa wakas, isusuko mo na ang iyong sarili sa Kanya na gumawa na ng lahat para sa iyo? Kung mayroon mang isang katotohanan na kailangan mong itago sa iyong puso matapos ang lahat ng nasabi rito, ito ay, ang kaligtasan ay hindi komplikado, hindi malayo, hindi nakadepende sa kung gaano ka kadalas nagtagumpay o nagkamali. Ito ay isang regalo, at ang kailangan mo lang gawin ay sumampalataya kay Kristo ng buong puso. Ang desisyong ito ay ang punto ng pagbabago na maaaring bumago, hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iyong pamilya, dahil kapag ang isang puso ay naabot, ang buong sambahayan ay nararamdaman ang epekto. At dahil nakarating ka hanggang dito, nais kitang bigyan ng isang espesyal na imbitasyon, ipagpatuloy ang paglalakad na ito kasama ko. Ang susunod na video ay lumalabas na dyan sa screen at doon ay aakyat tayo ng isa pang baitang sa paglalakbay na ito. Pinalalalim pa ang pag-unawa na makakatulong sa iyong maging 1% na mas mabuti kaysa sa kung ano ka ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Hihintayin kita sa susunod na video, huwag mawawala dahil ang iyong ebolusyon ay hindi dapat huminto rito. Magkita-kita tayo doon.